Nagpahayag ng suporta ang Association of Generals and Flag Officers, AGFO, sa paninindigan ng gobyerno na igiit ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nananawagan ang nasabing grupo sa Armed Forces of the Philippines, AFP, na protektahan din ang kanilang mga sundalo na nasa frontline. Batay sa isang pahayag na inilabas ng AGFO na suportado at nagtitiwala sila sa paninindigan ng gobyerno na igiit ang sovereign rights sa West PHLC. Ayon sa AGFO na ang aksyon ng China Coast Guard, CCG, at China Maritime Militia, CMM, ay napaka-unprofessional, escalatory na paglabag sa United Nations protocols. Pinuri naman ng AGFO ang mga sundalo na kabilang sa rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre noong June 17 sa Ayungin Shoal dahil sa kanilang pagiging propesyonal sa kabila ng agresibong aksyon ng China Coast Guard. Senado ang nag-imbestiga sa kanya, kung investigasyon nga ang masasabi yun. Ang bibilis nyo ka kung DILG, gumawa ka agad kayo ng task force. Kagagawa lang ng task force, nandun na kayo sa ombudsman. At pinaano nyo na kagad. Suspend na kagad. Ito pang-anim na hearing na namin. 34 na track na dokumento nang nakita namin ng irregularities na ginagawa sa munisipyong ito. Nakanganga kayo. Ay, nako. Hindi ata ganun ka-controversial ko, tsaka hindi ganun kumukuha ng espasyo sa dyaryo, sa balita, yung San Simon kumpara sa Alice Guo, kong. Paano nga hindi nga senador eh? Yun na nga. Kung nagkataong siguro mga senador kami, baka sakaling nabigyan kami ng konting atensyon. Yun lang naman, Jen. Oo nga. Bayaan nyo, darating yung pagkakataon, Kong. Isa po sa mga gusto natin pag-usapan, Kong. Ay, teka lang, nanonood pala ako. I-update nyo nga po kami ng konti, Kong. Noong isang araw nanonood ako at mukhang marami kayo pinakulong sa Kongreso. Ano ba nangyari doon? Ay, baka yung sinasabi mo, itong huling hearing namin. Opo, isa local government ng San Simon. 2 araw na yung nakararaan yata. Sinusubaybayan ko po eh. Hindi kasi, nandun kasi yung representative ng ombudsman. Nagpasalamat ako sa kanya. Sapagkat sabi ko, mabuti po kayo narito para mapakinggan ninyo. Hindi lang mapakinggan, ma-appreciate pa po ninyo yung mga dokumentong hinihimay namin dito. Sa aming layunin na mapapadali po sana yung pagbibigay ng katarungan sa lahat ng irregularities na nagaganap po sa isang munisipyo ng Pampanga. Yan po yung Deputy Ombudsman Rafanan, ano? Deputy Ombudsman ba yun? Yes po, Si Attorney Rafanan. Yes po. Kasi meron silang isang ginawang parang joint resolution na kung saan naghain ng isang asunto yung ibang mga opisyalis ng San Simon laban doon sa mayor at ibang mga kasama niya. Ngunit siguro hindi nakapagbigay ng kaukulang mga dokumentos o kaya datos na maaaring mapagbasihan ng ombudsman. Parang hindi nabigyan ng katarungan, parang na-acquit pa yung inasunto. Okay. Nung tiningnan ko, sabi ko, dahil siguro hindi sila nakapakinig doon sa aming hearing. Kaya minabuti naming imbitahin sila para marinig lahat. At sila naman ay nagpa-unlock. Kaya ako nagpasalamat, nandun nga yung representative, Deputy Ombudsman pala yun, si Attorney Rafanan. At ang positive dito, Jen, ay afirmatibo siya na hindi namin nakita yung mga binabanggit nyo ngayon. Kasi ang binanggit ko sa kanya, pangunahin na yung admissions na ginawa. May mga pag-amin pala. May mga pag-amin na ginawa yung mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Pagkatapos umamin na rin yung Vice Mayor. Na noon ay presiding officer doon sa tinatalakay na Peking resolution. Pagkatapos, napilitan na ring umamin yung barangay ay yung Sangguniang Bayan Secretary. Ngayon, doon sa sentido na yung pag-amin ay yung pinakamataas na uri ng testimony, pumayag ang sabi niya, tama ba ako, Attorney Rapanan, na yung admission ay pinakamagandang uri ng ebidensya? Opo, kanya. Totoo. Napatunayan po sa record kako, yung mga pangalan nandito po, yung umamin na rito. At pagkatapos po kako, yung isa na hindi nabigyan ng kaukulang atensyon dito. Meron siyang yung mayor, Jen. Okay. Pero
habang itong taong ito ay nakapagsasalita sa mga, isipin mo, private citizen siya din. Opo. Wala siyang katungkulan, hindi siya parte ng mga ng kawani ng munisipyo. Munisipyo, oho. Hindi ko alam kung kumpare ni Mayor. Oho. Bakit siya nakapagsasalita sa regular session ng Sangguniang Bayan? Na wala namang personality ko, ano? Pero ang kanyang idinadahilan, ako po kanya nagpunta rito sapagkat ako po inauthorize ng Mayor. Opo. Ngayon, hindi naman siya nagpapakita ng authority na nanggaling sa Mayor. Ngayon, Opo. pag tinanong mo naman yung Mayor, tinanong namin kahapon Opo. Mayor, ano pong masasabi po ninyo na dito po sa mga dokumentong hawak namin, ito po, nakatala. Nag-appear po siya on other matters in representation of your office. Aha. Nakasulat po Ito yung dokumento, ito po yung agenda, ito po yung minutes. Meron kayong minutes nung ano. Di maliwanag po talaga nangyari ito. Pinayagan po siya kako ng presiding officer ng Sangguniang Bayan sapagkat ang kanyang representasyon ay kayo po ay nag-authorize sa kanya. Ayan. Nagpapakilala po sa chief of staff ni Mayor Kong Hindi. Sabi ni Mayor, Your Honor, wala po akong inuutusan na mag-represent sa akin. Okay. Sabi namin, teka muna. So, Mr. Santos, Santos ang apelyido. Mr. Santos, sa liwanag nitong mga dokumentong ito na ikaw ay nakapagsalita talaga, ito, pati mga sinabi mo nakatala rito Ito yung minota, kompleto ito Hindi mo hindi mo matatanggihan ito na ikaw ay nagsalita sa Sangguniang Bayan. Opo. At kaya ka lang binigyan ng kapangyarihan magsalita sang-ayon doon sa representasyon mo na dito sa agenda na ikaw ay inutusan ng Mayor. Ito ngayon, katabi mo si Mayor. Ayaw naman sabihin ni Mayor, ayaw naman niyang aminin na ikaw ay kanyang inauthorize. Opo. So, isa sa inyo o kayong dalawa ay parehong nagsisinungaling. Yes, nagsisinungaling. At pick up ngayon ni Kong Akop yan. Opo. Naku. Teka muna kanya. Bakit hindi kayo kanya makadiri-diretso ng ano? Ba't ganyan kayo kanya? Ay, kanina sumumpa kayo na kayo ay magsasabi ng totoo. Ay, opo. Kung hindi ka inimbita ng Sangguniang Bayan, paano ka nakapagsalita? Sa regular session ng Pinipilit mo kanya na ikaw ay hindi, na ikaw ay inauthorize. Ayan si Mayor, sinasabi niya ay hindi ka naman niya inutusan. Opo. Mr. Chair, sabi niya, sa ganito pong mga pangyayari, na ginagawa na po tayong mga tanga nitong dalawang taong ito. Nako. Para po natin ma-preserve naman po yung integridad. Yung integridad at respeto naman na kailangan pong iukol sa ating kapulungan. Minumungkahi ko po kanya na patawan po natin sila ng contempt. Nako. So, na-contempt. Opo. Nangakala ko naman ang sasabihin ni Kong Akop, 10 araw na pagkakakulong lang, pagkakapiit. 30 araw. Binanata niya ng 30 days. Tapos sa Bikutan pa ata ang kulong, no? Sa regular jail ng BJMP sa Hindi, Bikutan. pag Bikutan yung aming salita lang namin yun. Ganun ba yun? Akala ko, nagtataka ako sa akin, bakit Bikutan? Hindi, salita namin yun. Tinatakot niya lang. Pero yung Bikutan namin, ito yung ikutan namin dun sa sasakyan. Hindi pala yung Sa may Bikutan. gate namin ikutan namin. Kaya nilalagyan niya lang ng Bikutan ang sinabi niya. Ayun. Akala ko talaga doon kasi mayroon nung regular jail ng BJMP doon. Doon siya, doon siya ngayon nagmamakaawa na sana po kanya, maawa naman po kayo sa amin. Kanya. Paano gagawin mo sa mga yun din? Opo. At alam mo, marami siyang kasinungalingan Tingnan mo kako, sasabihin mo ngayon sa amin, hindi mo siya inutusan. Ito kako yung sulat na may petsang August 13, 2020. Natatandaan ko pa yun Opo. Inutusan mo rin siya na magsalita kahit na doon sa kapulungan ng Sangguniang Panglalawigan. Isip-isipin mo kako. Pati sa provincial, Kaya siya nakapagsalita, at may sulat ka sa sekretary ng Sangguniang Panlalawigan, ipinakilala mo siya. Ipinakilala mo siya na chief of staff. Nako po, disgrasya. Kaya nakapagsalita siya. Ito yung kanyang mga pinagsasabi. Alam mo ba ako, Mr. Santos, wag na ako magtarsa, wag na ikaw. Tinanong ko ngayon yung legal officer ng Sangguniang Pambayan. Opo. Hindi po ba ako nagkakasali ito ako ng usurpation of executive function? Opo, kano, o nakita mo na.
Kung di ako nagkakamali, Article 240 ng Revised Penal Code ito. Ayun. Tama po kayo. Oho. Meron po siyang pagkakasala dyan. O, nakita mo na ako, Mr. Santos. Hindi na ako nagsasalita niya. Baka akala mo tinatakot na naman kita. Opo. Yung legal officer ng DILG nagsasabi sa'yo. Oho. O, paano ngayon yan? Paano mo malulusutan yan? Opo. O, ikaw, Mayor, ipakikilala mo siyang Chief of Staff. Hindi mo naman siya Chief of Staff. Nagkaroon ka rin ng kasalanan dito. May kuntsabahan ko. Binaypass mo yung Civil Service Rules and Regulation Opo. dito. Kaya magkakutsaba kayong dalawa eh. Nako. Ito pa yung nagugat ko nga, yung pagbili at talunan ng lupa. Marami ito. Ayun. 5 subject matters ito. Isa Kaya lamang pala. ito. Itong pinag-uusapan natin, yung pagbili nila ng lupa Opo. sa mga lote na di umano'y nakapaligid sa munisipyo ng San Simon. San Simon, oho. Pero pag tiningnan mo, Opo. magtataka sila kung paano niya nakita lahat, pati mapa natin dito sa ganito. Ay, akala nila hindi ako resourceful din. Opo. Pinakita ko ngayon doon sa auditor nila. Opo. Tingnan mo ka ako. Tsaka yung COA. Madam Representative of COA, pwede bang can you approach the chairman please para makita niyo po Yung mga itong mapa na dokumento. pinag-uusapan natin. Opo. Sapagkat ang sabi po nila, bibilhin nila lahat ng lupa na malapit lamang sa munisipyo. Oho. Kasi sa tingnan- expansion daw po ng munisipyo. expand nila. Opo, Tingnan po oo. ninyo ito. Ito po yung munisipyo, yung kulay blue po, yung kinatitirikan ng munisipyo. Oo. Itong kulay yellow, ito po yung binabanggit na 34 titles Opo. na binili na nakapalibot. Pero nakita po niya, ano pong kaugnayan itong mahaba, itong napakalayo na sa munisipyo. At meron na pong disruption dito. Oho. Hindi po logical ito, kanya ganun. O anong gagawin mo dyan? Baka annex po ng ano. Oo. Annex. Napakarami ka akong irregular rin. Isipin nung binayaran nila ng 45 million ito, yung titulo, napakaraming problema. Oho. Merong litigation dyan. Opo. Merong probate proceedings na ito'y nililitis pala sa isang RTC sa Macabebe, Pampanga. Nako. Oho. Ang daming nag-aaway-away. Oho. Ang pumirma lamang doon sa sinasabi nilang dokumento, 8 tagapagmana. Opo. Nung bilangin namin, sang-ayon na rin sa pagtatapat ng isa sa kanila at sinadmit niya, 11 pala. Naku, labing siya pa ang tagapag-ano. mga Sabi ko ganun, paano ngayon yan? Mhm. Ang bibilis ninyo ka kung gumawa ng cheque. Opo. Ito pa yung masakit yan, ano? Yung kabuuan na halaga ng mga 32 titles ito, 45 million. Okay, opo. Ngayon, napirmahan yung deed of sale. Kahit na maraming problema, Opo. kasi sa deed of sale, ang minamatwid nila, meron daw extrajudicial settlement. Opo. Okay. Pero Hanan, hindi extrajudicial settlement. Ang kanilang ipinakita, extrajudicial partition. Iba yon. Magkaiba pala yun. Magkaibang dokumento yun. Hindi mo pwedeng gamitin yon. Mhm. Partition yan. Settlement na pinag-uusap. Partition. Magkaibang ano yun. Opo. Magkaibang dokumento yon. Ngayon, ang sabi namin, bakit yung disbursement voucher at saka yung budgetary voucher naunan yung pinrepair February 12? Ang bayaran February 14, Valentine's Day. Valentine's Day nila. Para kayong excited eh. Wala pa yung dokumento, wala pa yung deed of sale. 2 araw bago magpirmahan, Ready meron na. na kayong disbursement voucher. Ready na ang pambayad. Naka-ready na yung ano eh. Oho. Ito pa, nagtapat silang lahat. Alam mo, 3. Pinatawag ko yung municipal auditor Opo. na nagkataong nagdadalang tao. Oho. Yung municipal accountant Okay. at saka municipal treasurer. Mhm. Sabi ko, kayo po yung financial committee ng ating munisipyo. Tama po ba? Tama Aha. po. On February 13, sumulat po kayo kay Mayor. Okay. Bago po ninyo pirmahan, noong February 12, pagkatapos po ninyong i-prepare in disbursement, Opo. at saka yung mga obligation request, meron po kayong pinadalang sulat kay Mayor. Aha. Ang sinasaad po doon, Mayor, kanya pinaabot po namin sa inyo ang aming reservation Okay. dito po sa pagkakagawa ng voucher. Oho. May reservation pala sila. Oo. Mhm. Ang aming pong reservation po ay nakasalig kanya sa Article 106 ng Presidential Decree 1445. Ba? Opo. Alam mo ba kung ano yung Presidential Decree na yun? Wala Jen? akong idea dyan to. Ano ba yun?
Yun yung State Audit Code of the Philippines. Okay. Ang, Opo. ang nakalagay doon, pwede ka kanyang mag-object. Eh, sabi nila, wala po kaming panahon na examinin po namin yung mga titulong inattach po ninyo eh. Kasi 32 titles yun dyan eh. Oo nga, marami-rami po. Hindi mo ba titingnan kung merong encumbrances yun? Baka nasa kanla o ano pa may issue. Hindi, tama. merong list pendants eh. Ang ibig sabihin ng list pendants, merong nagke-claim na ibang mga tao. Pagkatapos, nakaminota din dun na ito'y under litigation. Yun na nga, Edi very valid yung kanyang yung kanyang reservation. Tama siguro. At pagkatapos hindi po kami nabigyan ng pagkakataon na makita po yung ibang dokumento. Hindi po namin na-appreciate yung extrajudicial partition. Ang totoo niyan, hindi man lang nila nilagay, wala pa po yung deed of sale. Dapat ganun sana yung salita. Oo nga. Paano po namin gagawin ito? Paano kami pipirma rito? Yung pinakatampok na dokumento na dapat nandito po para magpatunay po ng legalidad ng lahat ng pangyayari, yung pong deed of absolute sale. Yung po yung wala. Yun, nako. At hala po kami ngayon sa posisyon para tingnan po namin yung necessity and economy of the transaction. Maganda yun. Very valid. Ngayon, nandun lahat sila. Pirma niyo po ba lahat ito? Opo. Nako. Sa kabila po ng inyong matatag na paninindigan na kayo po'y nag-o-object at ipinakikita po nyo sa mayor, pinarating niya ang lahat ng reservation ninyo, bakit kayo pumirma? Yun na nga naman. Hindi, kahit sino po, sumagot kayo. Hindi sila makasagot. Madam Auditor, ikaw na sumagot, sabi kong gano'n. Ikaw naman ang nauuna rito. Bakit ka pumirma? Kasi po, pinatawag po kami ni Mayor. Sino po ang tinawag? Kami po, isa-isa po kami tinawag. Ano sabi ni Mayor? Magkita-kita raw po kami sa restaurant at mag-usap po kami. Ayan. Saan po kayo nag-usap? Sa restaurant po. Yung restaurant po ba ay isang lugar na doon po dapat ang official transaction ng inyong munisipyo? Ay, mali po. Hindi po. Hindi po. Ayan. So, kahit na alam po ninyo na hindi yun ang lugar na kung saan kayo dapat mag-transact ng official na business ng munisipyo, nagpunta rin kayo. Opo. Pinapirma kayo ni Mayor. Opo. Mayor. Ano ka kung lahat itong pinaggagawa mo ito pagkatapos nakalagay dito sa letterhead mo? Meron ito letterhead mo ito. Maganda po yan. Meron ditong nakasulat. Serbisyong tutu para keng balen. I-translate mo, Kapampangan yun. Serbisyo king tutu. Hindi. Sabi niya, serbisyong tutu. Para keng balen. Serbisyong totoo para sa aking mga kababayan. Para sa bayan. Para sa bayan. Ito, ulitin ko, nakalagay. Ang slogan, ang ganda eh. Opo naman. Serbisyong tutu. Para keng balen. Ayun. Serbisyong totoo. Para sa bayan. Para sa bayan. Sabi ko, Mayor, dapat palitan natin eh. Serbisyong etutu. Etutu? Para keng balen. Kaya mo na yun. Serbisyong hindi totoo. Marunong para ka pala sa bayan. Kasi sinabi niya kanina, serbisyong tutu. Sabi ko, palitan natin. Serbisyong etutu. Etutu. Kasi pag nilagyan mo ng hindi na totoo yun. Ayun. Yun pala. Opo. Bakit hindi mo sila, kaya napikon si Kong Akop. Si Kong Akop. Ayun. Wala naman kaming, ang akala namin ang sabi namin kanya, magsasabi kayo ng totoo. Opo. Puro kanya, puro pagsisinungaling ang Kasi inyong under oath nga naman sila sa ibinibigay nyo sa amin. Wala na kayong respeto sa amin. Pati sa integridad ng committee ito. So yan ang tinatanong mo. Ayan, ganyan pala ang nangyari doon. Ay, marami pa, kaya lang hahaba lang tayo. Hahaba tayo. Pero anyway, ano po ang goal natin dito sa investigasyong ito ko? Mayroon ba mga panukalang batas na Oo pwedeng naman. iakda? Oo naman. Kasi unang-una, kaya nga inimbita ko yung DILG kasi nung una, ayaw nilang pumunta muna, tsaka yung ombudsman. Ombudsman, opo. Kasi yung charter nila, halimbawa, yung charter ng ombudsman, yung article, kung hindi article, section 25 na nakalagay doon na pwede namang mag-alis sila. Okay. Removal, penalty of removal depending on the appreciation of mitigating or aggravating circumstances. Okay. Pangatlong beses nang nasususpend dito eh.
Kumbaga suspended parang recidivist na ito eh. Sa pangatlong suspension na pala ito ni Mayor Punsalan. So in contemplation of a possible amendment na siguro pagka ganito na yun, paulit-ulit na. Dire-diretso na ito para wag nang magtagal. Ganon din yung DILG, nakalagay kasi ron. Kapag ka ikaw ay nagkaroon ng ganitong mga klaseng paglaba, kayo serious dishonesty, grave misconduct, lahat, ang dami. Pero hindi nila pwedeng tanggalin because only the court can. Ayun, opo. Ayaw naman nilang pumunta sa court. Opo. Sino ka ako paano magkakaroon ng initiative itong gagawin natin kung ganito yung... Kaya baka ako pwede nating i-amend ang inyong ang local government code. Kasi ang laging kinakatwira... Section 16 ng local government code. Opo. Well, ang lagi kasing kinakatwiran ng DILG kung wala silang kapangyarihan na kasi oversight lang ang kanilang function kung may aalisin, isususpinde, tila yata korte, pangalawa, ombudsman, pangatlo, Office of the President. Pero sa kanila daw po, ay mukhang ang DILG ay tali ang kamay sa bagay na yon. Yun ay argumento ng isang tamad na tao. Alam mo kung bakit? Opo. O sinabi niya only the court. Di pumunta ka sa korte? Ayun, tama nga naman. Ayaw niyang pumunta sa korte. Kaya nga tinanong ko nga yung isang bisita doon, isang respondent. Sino ba pupunta sa bundok? Si Muhammad? O yung bundok ang pupunta kay Muhammad? Ay, si Muhammad. Si Muhammad po kanyang paano? Ayaw niyong pumunta sa bundok eh. Oo nga naman. Paano magkakaroon ng katuparan itong provision na ito ng local government code? Ito yung kino-contemplate na po pwede ngayong magkaroon ng amendments. At pangalawa, importante rito, bigyan ka ng kagyat na hustisya yung munisipyo ng San Simon. Totoo Isipin mo lamang yung mga lupang binanggit na yun, 45 million yun. Pagkatapos, meron silang ginawang resolusyon, peke. Inamin nila peke. Opo, talagang Pagkatapos, meron silang ginawang bridge, 2 kontrata. Nag-aaway yata yung 2 kontrakto. Meron ng kontrata yung isa, hindi naman lang tinerminate to, bigla na lang pinalitan dahil nawala na yung mayor at pumalit na yung isang mayor. Ang problema kasi ata kung dito, maliit lang ata 45 hindi kontrobersya. Yung maalis guwo, yun ata ang kontrobersyal ko, kaya nakatutok lahat sila doon. Nabanggit ko yun. Nabanggit ko. Sabi ko, ako hindi ko kilala yung Alice Go kung sino man yun ng Bamban. Alam ko taga Bamban yun, mayor daw ng Bamban. Bagamat taga Tarlac ako, pero siguro nakita ko lang na minsan yun, pero hindi kami magkakilala. Ngayon, kumo baka ako Senado ang nag-imbestiga sa kanya, kung investigasyon nga ang masasabi yun. Ang bibilis nyo ka kung DILG, gumawa ka agad kayo ng task force. Kagagawa lang ng task force, nandun na kayo sa ombudsman. Pinaano nyo na kagad. Suspend na kagad. Ito pang-6 na hearing na namin. 34 na track na dokumento nang nakita namin ng irregularities na ginagawa sa munisipyong ito. Nakanganga kayo. Ay, nako. Hindi ata ganun ka-controversial ako, tsaka hindi ganun kumukuha ng espasyo sa dyaryo, sa balita. Yung San Simon, kumpara sa Alice Guo, Paano nga hindi nga senador eh? Yun na nga. Kung nagkataong siguro mga senador kami, baka sakaling nabigyan kami ng konting atensyon. Yun lang naman, Jen. Oo nga.